Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, magagawa ulit tayo ng isang reaction video tungkol dun sa in-upload ko sa aking TikTok account at saka yung Reels tungkol sa isang babae na nagwawala dahil nawala daw yung kanyang alahas na pinadala sa LPC at yung alahas na yun ay yun yung parang pinakang sahod niya sa kanyang paluwagan. So for your information, kilala natin kung sino itong babae na to. Nagngangalan siyang Arlene Nakuray Andres. So siya ay nagtatrabaho sa Singapore at isa siyang single mother at kumuha siya ng isang alahas sa pamamagitan ng isang paluwagan. Okay, so pakinggan muna natin kung ano yung mga reklamo niya dito kasi siya talaga ay sobrang galit na galit at gusto nang pumatay ng tao. Gusto nang kumain ng tao sa sobrang galit niya na nawala yung alahas na dapat nasahod niya sa kanyang paluwagan. Okay? So, ano bang reklamo nito? Pakinggan nga muna natin. Aware kayo sa mga nagpapaluwagan ng alahas. Kami na nga ang mawalan ng ng paluwagan. Maayos ako na nakipagpaluwagan. Punyatak, mapapahiyatan talaga kayo. Kitang-kita sa video. Kitang-kita sa video na binubuksan pa lang yung kinuha. Nasa harap pa sila ng LBC. Mga putang ina ninyo, Ayan, galit na galit siya. Napapamura na siya sa galit dahil sa... oo nga naman, 'di ba? Mahirap nga naman yung nag-i-expect ka na makukuha mo na yung sasahurin mo sa paluwagan tapos malalaman mo wala palang laman, empty. Paluwagan kayo na wala nang dumadating na empty yung yung box. Huwag kayong ganon. Huwag kayong manloko ng isang tao. Mapapahiya kayo. Ibigay niyo yung full name na yan. Huwag kayong manloko sa halagang 6,000 lang na alahas. Putragis? Ay hindi. Kung ayaw niyo lang mapahiya, ibigay niyo sa akin yung full ng niyan. Ako ang linuloko niyo sa mag-ano kayo ng paluwagan, maayos ako ng paluwagan. Dumating ang doon sa walang laman. Bakit kasi puro hindi ka na maintindihan. Chill ka lang, ha? Ayan, nauuna yung emosyon. So, hindi na nakakapag-isip ng tama. Hindi mo na nasasabi yung mga dapat na sabihin mo. Dumating yung dun sa walang So, ano ba talaga yun? Diba? Empty. Tapos sasabihin nyo kami pa ang nanloko, mga putang ina. Nakakaputang ina talaga kayo sa totoo lang. Maayos ako na naghuhulog ng Ilang buwan ako naghulog yan. Maayos akong naghuhulog ng ano na naman. Dumating ang kinuha mismo ng anak ko dun sa sa LBC. Ipinakita mismo yung video. Tapos kami pang sasabihin nyo na hindi valid yung nasa harap pa mismo ng LBC. Habang binubuksan nyo nakita ng LBC, kahit kontakin nila yung LBC, talagang walang laman. Empty yung box, walang laman na na alahas. Putragis? Maayos ako na naghuhulog. Mga scammer pa talaga kayo? Nagtiwala ako sa inyo. Nakakabisit lang talaga kayo ay. Tapos sasabihin nyo, hindi valid yung video. Habang kinuha yung bata doon sa LBC yon, pick up niya doon mismo sa LBC sa SM ng Taytay. Walang laman. Mismo sa harap ng LBC pa, binuksan yung yung pinadala nyo. Kitang-kita ng taga-LBC, walang laman. Tapos sasabihin nyo, kami pa ang kami pa ang may kasalanan, mga punyeta kayo? Nakakawalang hiyatan talaga kayo, oy. Wag naman ganyan. Hindi ko yan, pinaghirapan ko na pera yan. Ibalik nyo yung na ihulog ko kung wala kayong dyan. Puro talaga siya. Puro Huwag kayong manloko, wag lang kayong mag-scam ng tao. Tao ako na ng hulugan sa inyo, pang 10 ako. Wag naman kayong ganyan kasi pinaghirapan ko rin yung pera na hinuhulog ko dyan. Mapapahiyatan talaga kayo, hindi ko kayo titigilan, tignan ninyo, hindi ko kayo titigilan. Kahit sa channel ko, sa YouTube channel ko, mapapahiya kayo sa akin. Ibigay nyo sa akin yung full number, yung taong nagpadala dyan sa Pilipinas.
Mga scammer kayo. Wag naman kayong ganun. Pinaghirapan, nagtiwala ako sa inyo. Walang kinuha yung bata sa LBC, pinick up niya mismo doon. At mismo harap ng ng LBC na binuksan niya yung may video naman yon. Sasabihin nyo, hindi na kasi mga putang ina ninyo. Mapapahiya pa talaga kayo sa akin, tignan ninyo. Hindi ako titigil niyan. Iko-content ko kayo sa channel ko bukas. Tignan nyo ha, araw-arawin kayo hanggat hindi nyo ibalik sa akin ng pera. Mga scammer kayo. Nagtiwala ako sa inyo. Hindi pwede na hindi nyo ibalik sa akin ng pera. Pinaghirapan ko yan. Hindi ako namumulot ng pera dito sa abroad. Manloloko kayo? Marami ka naman daw pera, Arlene pinagyayabang mo nga na marami ka naman pera siguro napanood yung video mo na marami kang pera, ayan, binalikan ka ng scammer, marami naman pala tong pera to, bawian na lang natin. Ayan, kasi nagyayabang ka na marami kang pera. Yan, tuloy. Sige, pero hindi pa rin yun tama, okay. Mga kapwa nyo mga Pilipino, manloloko kayo, mga putang ina ninyo? Sasabihin nyo pa, ayan, pinakita ko lahat ng mga kaibigan ko. Kitang-kita sa video yaan. Kitang-kita sa video yaan na nakasilpa habang na binubuksan. Sabihin nyo na, hindi na nakasil mga punyeta kayo? Manloloko kayo. Sabihin nyo manloloko kayo sa halagang 6,000 lang. Hindi ako makakalma dyan. Di ba, tignan mo yung nanggaling ng Davao, papunta ng Singapore, natanggap yan lang. Manila kayo na mawawala, wala kayong ilagay na alahas. Manloloko kayo? Naghuhulog na ako ng maayos. Hindi ako nagpapalyo ng hinuhulog. Nagtiwala ako sa inyo. Pagdating ng items ng walang empty ang laman ng empty ang laman ng LBC? Sinong niloloko ninyo? Sinong niloloko ninyo? Hindi ako papayag na hindi nyo ibalik sa akin ng pera. Hindi ko kayo titigilan. Ipapahiya kayo sa SOCMED. Tignan ninyo. Kayo ang i-content ko bukas sa channel ko, sa YT ko. Hirap yun. Ayan. So, post muna tayo dyan. Okay? So, pagdating dito sa sinasabi niya dito na mapapahiya talaga kayo kasi ipopost niya sa social media, 'di ba? Bago niya gawin yun, kailangan niyo munang siguraduhin kung talagang ang nagkamali ba dito ay yung nagpadala ng alahas, kasi baka mamaya mabalikan pa siya. Dahil kapag pinost niya ng isang tao sa social media at napagsabihan niya na o napagbintangan niya ng kung ano-ano, tapos lalabas na hindi naman pala siyang may kasalanan, maaari pa siyang mabalikan. So, imbis na makuha niya yung 6,000, baka siya pa yung magbayad. Okay? Tungkol naman dun sa sinasabi niya na kitang-kita na binuksan, nasa harapan pa ng LBC, walang nakuha. Sana yung mga nagbukas ng alahas ay pinakita nila dun sa staff ng LBC kung bakit walang laman yung box na na-receive nila. Kasi po, actually, as a standard procedure po ng isang LBC, hindi po dapat allowed yung alahas Pero may mga store na kasi na tumatanggap na ng alahas kapag magpapadala. For as long ipapa-inspect nyo po yun at i-declare nyo kung magkano yung halaga at naka-insured po yun. So, for sure, dito sa part na to, kung saan ipinadala itong alahas na ito, hindi po ito tatanggapin ng LBC na magpapadala sila ng isang item na empty. Kailangan po nilang buksan yan at kailangan pong i-declare kung ano po ang laman yan. Ngayon, makikita po ninyo dyan sa inyong marireceive kung ano yung laman ng box na pinadala sa inyo. 'Di ba? Nakalagay po yan dapat at dapat naka-declared. Dapat sinasabi nyo dun sa staff ng LBC. Hindi magpapadala ang LBC ng isang box na wala pong laman. Hindi po yan mangyayari.
kung nawala na sana yon, ang unang-unang ginawa sana ng mga taong nagbukas nitong box, package, ay sinabi nila dun sa staff, kasi nandun pa naman sila sa loob ng LBC, so sana sinabi nila dun sa staff, bakit walang laman, and supposed to be alahas ang laman nito, kasi meron na mga box ng alahas, so obvious naman na alahas ang laman nun, bakit walang laman, para doon pa lang po matitrace na po yan. Ngayon, so katulad nga ng sinasabi ko, as safety procedure, safety standard procedure ng LBC, ay marami ang mga branches na hindi tumatanggap ng alahas. Katulad din yan ng mga pabango at ng ibang mga, yung mga hindi pa pwedeng ibiyahe, di ba, flammables, so kasama yan. Pero merong mga branches na tumatanggap ng alahas, kung talagang ini-insist mo, nakiusap ka na pwede yan na ipadala, so tatanggapin naman nila yan for as long as papakita mo sa kanila yung alahas at i-declare mo kung magkano ang value at i-insure mo yan, di ba? And then dapat yung alahas ay makikita ng mismong staff na magsisealed ng LBC box, bubuksan nila yan. Hindi mo siya pwedeng ipadala doon na wala siyang, na sealed na siya. Kahit na ipadala mo yan sa LBC na sealed na siya, bubuksan pa rin yan ng LBC staff at titingnan kung ano talaga ang laman or meron talaga siyang laman. And then, i-declare mo kung magkano yung laman yan. Kasi kung mawala yan ng LBC, babayaran naman nila yan sa'yo. Okay? So, it's either ang item na ito ay hindi i-declare na alahas ang laman. Ang nakakapagtaka lang doon kung bakit nag-send ang LBC na box lang at walang laman, 'di ba? Kasi hindi naman ang LBC nagpapadala ng box lang at walang laman. Titingnan nila 'yan kung may item, 'di ba? At kung magkano ang halaga ng item, 'yun yung pagbabasehan ng babayaran nitong sender. 'Di ba? Kung yung sender ang magbabayad ng item na ipapadala. So nakakapagtaka talaga na wala siyang laman at tinanggap ito ng LBC, 'di ba? Pagka ikaw kasi ay magpapadala, kung ano lang yung i-declare mo na laman ng ipapadala mo, baka mamaya kasi ang dineclare lang nitong nag-send, box lang yan ng alahas, 'di ba? Ipapadala ko lang yung box ng alahas. Tatanggapin pa rin yan ng LBC, 'di ba? Pero pag sinabing alahas ang laman niyan, tatanungin yan kung magkano yung value nitong alahas na to. Tapos yun ang magiging basihan kung magkano yung sisingilin nila para sa shipping fee niyan. Okay? So tingnan naman natin itong sinasabi niya na video kung saan binuksan itong package. So, balik tayo doon sa video. Video kung saan Pinindot ko, baka di mo Nakapindot. Nakuha yung city. Diniretso na namin. Alam ko kung paano malalaman pag golden. So, ayan po yung nagbubukas. Sabi nyo kay Faith, diniretso na sa phone shop. so, balik natin sa pinaka Saan? Wala naman naman. Walang laman. Sabi na kaya ayaw ko magtiwala Oh, diba? Guys, walang laman. Oops. Wala. Ano kay ate? Walang laman. Sino may kasalanan yan? Oh, diba? Kaya sabi ko, gusto kong i-video Walang laman. Walang laman, oh. Walang laman Pinindot ko baka di Walang laman. Wala pang nakuhanan na yan. Oo. Na-video mo ako, diba? Kaya pala siguro ang tagal-tagal Okay, dito sa video na to pinapakita naman kung paano siya binuksan. Actually, dito kasi parang hindi mo talaga masasabi na valid yung pagpapakita ng video ng pagbubukas. Kasi so dapat bago mo siya binuksan, pinakita mo talaga yung pinakang buong box na, ayan, sealed pa yung box, ito pa yung sealed ng LBC, ito pa yung may pirma ng sender na, kasi may pirma yan yung pinakang tape niyan pipirmahan. Bago mo siya talagang punitin. At dapat ay pinunit nyo yan sa harap mismo ng isang staff, makita ng staff ng LBC na wala talaga siyang laman. Okay? Kaya sinasabi siguro ng sender na hindi valid yung video kasi hindi nyo naumpisahan doon sa pagpapakita na dapat itong box or itong package ay makikita ninyo or pinakita ninyo na sealed pa talaga siya.
bago nyo pinunit. Kasi ang start ng video is, ano na siya, punit na siya. So, pagka ganun kasi nangyari, talagang pwede nang ilusot yun ng sender na, punit na yan. Maaaring pinunit niya, kinuha nyo na, tapos ibinalik nyo lang, tapos nung binaksan nyo, wala nang laman. Kahit na pa nandyan kayo sa loob ng LBC Wala namang ibang saksi na nakakita. Maliban sa inyong tatlo, wala namang nakakita na staff na LBC na empty talaga yung box. Okay? So, dito, masasabi ko lang dito sa video na to, siguro, bago ka maglabas ng mukha o kaya ng pangalan ng mga tao na nag-send sa'yo nito at bago mo sabihin na na-scam na-scam ka, siguraduhin mo muna, okay? Pwede mo naman silang kausapin ng maayos at sabihin mo sa kanila na bakit ganun, dumating yung box, wala siyang laman. Pero, kapag hindi na makontak yung mga taong nag-send at hindi mo na sila makausap, that means to say na na-scam ka talaga. Pero pag nakikipag-usap pa sila, matitrace mo pa yan. Kasi, pwede mong ipatrace doon sa sender na puntahan niya yung LBC kung saan niya pinadala yon at tanungin niya doon or makipag-usap doon yung sender na bakit walang laman yung box na sinend ko sa'yo, pinakita ko naman sa'yo. Kasi meron din yung mga CCTV sila. Kailan ba yan pinadala? Makikita yan sa CCTV kung talagang merong inilagay na alahas dyan at kung merong lamang alahas dyan. Alam nyo, kung meron kayong nawawalang package, ang unang-una nyong gagawin, makipag-coordinate kayo sa LBC kung saan nyo yan sinend. Kasi na-receive nyo naman yung package, so doon nyo i-confirm sa LBC kung meron talagang inilagay na alahas dyan. Mayroon pong video or CCTV ang lahat ng mga LBC branches. So, ang gagawin nyo, una nyo gagawin, pagka sa inyo to na-experience kayo ng ganito, pumunta po kayo sa isang police station at pagkatapos ay mag-report kayo, mag-blatter kayo na kayo ay may nawawalang package at kinakailangan nyo ng request ng CCTV. Para po yung pinaka-blatter ninyo, dadalhin nyo yun doon sa LBC, tapos papakita nyo na meron kayong request. 'Di ba? Na baka po pwedeng tingnan or i-check sa kanilang CCTV kung yung sender ba ay meron talagang inilagay na alahas doon sa box para doon nyo matrace. Ngayon, pagka nalaman nyo or nasiguro nyo na talagang nabudol kayo nitong sender na to, kasi kung nakikipag-usap pa sa inyo yung sender, may chance na maaaring nawala ito during the transit, pero kasi nakasealed pa naman siya. So, ako kasi ang talagang malaki ang paniniwala ko na walang na-declare talaga na alahas dito, dahil sabi ko nga, ang LBC bago yan maglagay sa mga box nila, chine-check niyan kung ano ang laman. Sinisiguro niyan kung ano yung laman at chine-check niya at tinatanong niya or kino-confirm niya doon sa sender na, ito po yung laman at ito lang to, ilang piraso lang to. 'Di ba? Kasi ako madalas din naman ako nagpapadala sa LBC. Mga pabango, i-confirm yan sa'yo. Ito po ay mababasagin at 5 piraso po yung na-receive ko. So, pag nabasag po ito, hindi po sagutin. Pero dito sa alahas, i-declare din nila yan na, ito po, ang na-receive natin, 1 pirasong alahas, ito po yung ipapadala natin. So, isi-sealed na po natin. Magkano po yung value nito. Tapos, yun ang magiging basihan nila kung magkano yung magiging singili nila para sa shipping fee. So, yun po, ang pinakang advice ko lang dito is makipag-coordinate kayo sa LBC kung saan ito sinend, 'di ba? Kung sino yung nag-send at kung saan ito sinend. Pwede na rin kayo, yung mismong naka-receive ng package na walang laman, kasi valuable item din naman to. At hindi naman talaga biro yung 6,000, 'di ba? 6,000 is still 6,000. So, mag-blatter kayo, tapos pumunta sa LBC kung saan ito sinend at makipag-coordinate kayo doon. For sure, matitrace nyo ito bago kayo maglabas ng mga mukha at pangalan na sasabihin yung scam dito sa social media, kasi baka imbis na kayo pa yung makaklaim, kayo pa ang mapahamak at kayo pa, 'di ba, ang mabaliktad, kayo pa ang madimanda. Bago kayo maglabas ng mga pangalan, siguraduhin nyo muna na sila talaga ay ng scam. Dahil mahirap na pag nabalikan kayo. Okay? Para sa ating mga kababayan, so mag-iingat tayo sa mga pagsisend ng mga package. Isa pa na dapat na ginawa dito ng sender or ng receiver,
makikipag-coordinate ka dun sa padadalhan mo. Kasi ako, every time na magpapadala ako ng package, pinipicturan ko yun. Pinipicturan ko kung ano yung laman ng box bago yun i-sealed para alam nung makaka-receive kung ano yung mga itsura ng mga marireceive niyang items. So, dapat ganyan. Make sure po na kapag kayo ay magsisend para ligtas po kayo, picturean nyo na bago i-sealed ng isang staff at dapat pipicturean nyo yun kaharap yung staff. Kung ayaw nyo nang isama yung mukha ng staff, at least pangalan ng staff nandoon o kaya isama nyo yung buong mukha ng staff para pag nagkahanapan nga naman, alam mo kung sinong staff ang ituturo mo na nasa harap niya nung pinadala ko yan at siya yung siya yung staff na nag-check niyan, siya yung nag-confirm na ito yung laman. Okay? And then, isend nyo dun sa receiver na, ito yung laman, pinicturan ko na, ayan, andyan yung staff na nag-inspect niyan, at ayan yung marireceive mong item, para alam po, nung magre-receive kung ano yung item na marireceive niya. So, ganun lang po. Ngayon, kung ikaw naman ang magre-receive, ganun ang gagawin mo. I-demand mo dun sa sender na picturean mo nga kung anong itsura ng ipapadala mo sa akin. Para meron kayong basis. Para alam mo kung ano yung dadating sa'yo. Kasi ang nangyari dito, hindi rin kayo nagkaroon ng maayos na coordination. 'Di ba? O basta ka nilang naghintay na may ipapadala sa'yo, which is valuable na item na hindi dapat siya umabot sa ganito kung kayo ay nagkaroon ng precautions, 'di ba? So, yun lang ang advice ko lang diyan sa mga magpapadala ng LBC. Make sure na meron kayong picture ng items na ipinasok nyo diyan sa box at kasama yung employee na nag-inspect niyan, and then yung picture din ng pinifill upan nyo dyan na form, at the same time kasama na din yung resibo, 'di ba? Para alam kung nabayaran mo na yung resibo or si receiver, si recipient ang magbabayad ng bayad. So, may mga ganun kasing instances. Make sure na lahat ng mga ipinapadala ninyo ay meron kayong katibayan na yun talaga ang pinadala ninyo. Para hindi umabot sa ganito na magsisisihan kung kanino nawala. Kasi kung sa LBC po yan nawala, kung merong proof yung sender na yun talaga ang pinadala niya, at sa LBC po yan nawala, don't worry dahil babayaran po yan ng LBC. Dahil ang lahat naman po ng mga package na kanila ay insured, 'di ba? Kasi kung hindi, sa pagpapadala pa lang yan, sasabihin na yan sa iyo, lalo na yung mga breakables, yun po yung mga hindi ni-insured kasi breakables po yun. So, sabihin sa inyo, pag nabasag to, hindi namin sagutin. So, at risk ng sender kung ipapadala niya pa rin yung package kahit na at risk yung kanyang items. Okay? So, yun lang, and itong aking maiksing reaction para sa video na yan. And thank you so much for subscribing my channel. Don't forget to like and share para naman humaba pa or dumami pa ang ma-reach ng ating mga YouTube video. Okay? So, bye for now and see you again on my next video.